Pinagpala po ba talaga tayo, brothers and sisters? Pero bakit parang mga sinumpa? Tama ba? Kaya, gaya ng alam po natin, yung tunay na pinagpala, hindi yung may kayamanan sa mundong ito. Walang problema. Walang kulang. Hindi ito yung tunay na pinagpala sa mundong ito. Tama po ba? Yung tunay na pinagpala, yung nagkaroon ng pag-asa na makakapunta doon sa walang hanggang kaharian sa langit. Tama ba? Bagaman sa paligid natin, napakarami mga tao sa mundong ito, maaaring meron sila nang wala tayo. Pero wala sila nang meron tayo. Tama po? Ano po yun? Ano po yung wala sila na meron tayo? Kaligtasan. Tama ba? Kaya kahit ibig sabihin po, ito yung kayamanan na meron tayo na wala yung iba. Na kahit ano man ang mangyari sa atin, bagaman naghihirap, nagdurusa, inuusig, gayon pa man, merong pag-asa na makapunta doon sa walang hanggang kaharian sa langit. Kaya nga, hindi tayo malulungkot. Tama po ba? Kaya dahil dito, magagawa nating mabuhay ng may kasiyahan sa mundong ito. Pero paano naman po kayo, brothers and sisters? Masaya po ba kayo na mayroon kayong kaligtasan? Paano naman yung iba? Kaya nga dahil dito, kailangan din nating ibahagi ang patungkol dito. Tama po? Lalong-lalo na malapit na yung pagdating ng Panginoon. Bago tayo magsimula, hingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, tayo po at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, na sa amin ay patuloy na nag-iingat at nagmamahal. Panginoon, nagpapasalamat po kami, una sa lahat, sa napakadakilang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob po sa bawat sa amin. Bagaman, hindi kami karapat-dapat dito, Panginoon, dahil kami po ay isinilang ng mga miserable mga makasalanan, nabubuhay sa kalagitnaan ng kasalanan at hiwalay sa iyo, Panginoon. Gayunpaman, inibig mo kami at kinahabagan, at isinugo sa amin na yung bugtong na anak na si Jesus, at siya po yung tumanggap ng lahat ng parusa at kahatulan na nararapat ay sa amin. Sa pamagitan po ng kanyang pagdurusa doon sa krus at sa pagnanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo, kami po ay iyong nilinis, hinugasan at pinatawad sa lahat naming mga kasalanan magpakailanman. Kaya dahil dito, Panginoon, kami ay hindi na mahahatulan, kundi kami ay iyong nilipat doon sa iyong walang hanggang kaharian sa langit. Kaya dahil dito, Ama, nagpapasalamat po kami. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa amin, na tinipon mo po kami ng mga pinabanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus sa lugar na ito upang sama-sama po naming pagbulayan ng iyong salita. Tulungan mo po nawa ng bawat sa amin, buksan mo po ang aming puso at isipan at tulungan kami na maunawaan ng iyong salita. Higit sa lahat, tulungan mo po kami na maiukit ang iyong salita sa aming puso upang maging kalakasan po namin sa aming pamumuhay pananampalataya, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga panahong ito na kung saan kami po ay nabubuhay sa nahaharap sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Ikaw rin po, Ama, nakakalam ng sitwasyon ng bawat sa amin. Pakiusap kung sino man sa mga kapatiran na naririto ang nasa kahirapan, pagdurusa, pag-uusig, panunukso, punuin mo po nawa sila ng higit na biyaya at tulungan sila na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito at maluwalhati kanila. Panginoon, dalangin ko rin po, ilagay mo po nawa sa aking mahinang bibig ang mga salita na nayon lamang po sa iyong salita at nayon sa iyong banal na kalooban. At nawa ay tanging salita mo lamang ang aking maipangaral. Sa simulang sa pagkatapos, inihiling po namin, Ama, pakiusap, samahan, gabayan at turuan mo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters. Bubuksan pa natin sa ating mga Biblia. Lucas chapter 17. Lucas 17, 26 hanggang 32. Lucas 17, 26 hanggang 32. Sige po, kung nakita na, basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1.
At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at uminom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang baha, at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at uminom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umula ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manaw upang kunin ng mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Gaya ng mga talatang ito na binasa po natin, naniniwala po ako, alam na natin yung patungkol dito. Tama po ba? Maraming beses na natin nabasa, maraming beses na nating narinig at napagbulayan ng patungkol dito. Kaya paman, muli po nating pag-aralan sa araw na ito. So ito, ang mga talatang ito ay hindi nito lingid sa atin. At higit sa lahat, nauunawaan natin ang patungkol sa bagay na ito. Gaya ng alam po natin, sinasabi ng mga talatang ito ay kung paano yung nangyari noon, eh siya rin namang mangyayari bago dumating yung Panginoong Hesus. Tama ba? Bago dumating yung baha, nagbigay muna ang Panginoon ng babala. Tama po ba? Gayon din naman sa panahon ni Lot, bago dumating yung paghuhukom sa pamagitan ng apoy, nagbigay din ng Diyos ng babala. Tama ba? Bakit? Gaya ng alam po natin yung Diyos, iniibig niya lahat ng mga makasalanan. Pero yung problema, galit siya sa kasalanan. Tama ba? Dahil ang Diyos ay hukom, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay walang kasalanan. E ang problema, tayo ay makasalanan. Pero gayon pa man, sa pamagitan ng mga binasa natin ito, makikita natin dito yung tatlong bagay sa mga binasa po natin. Una, mayroong paghuhukom. At pangalawa, mayroong paraan para maiwasan ang paghuhukom. Tama po? At yung pangatlo, ano yung dapat gawin? Kaya nga, dito po iikot yung pag-aaral natin ngayong araw na ito. Anyway, alam natin, tayong lahat ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. Alam niyo po ba yun? Nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Kung pagmamasdan natin yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, yung mga bagay na naririnig natin, yung mga bagay na nakikita natin, tunay na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Gaya ng binanggit ng Panginoong Yesus sa Mateo 24, verse 33, sabi niya doon, gayon din naman kayo kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito. Alam ninyo, siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Alam po natin, yung Panginoong Yesus, binanggit niya yung mga tanda bago siya dumating. At lahat ng mga bagay na ito sa totoo lang, kailan ba ito binanggit ng Panginoong Yesus? Hindi pa siya namamatay. Tama ba? Hindi pa siya ipinapako doon sa krus. Binanggit niya na yung mga bagay na mangyayari bago siya dumating. At halos 2,000 taon na nakakalipas, tama po ba? Lahat ng mga binanggit ni Jesus na palatandaan bago siya dumating, nangyari na o hindi pa? Nangyari na. Kaya nga gaya ng sinabi sa atin ng Biblia, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ano daw ang ibig sabihin? Siya'y malapit na. Pero tanungin ko po kayo, brothers and sisters, alam po ba talaga ninyo na malapit na yung Panginoon? Alam? Hindi nagtatapos doon. Hindi lang sa alam natin, tunay na alam natin na malapit na dumating yung Panginoon. Pero ano yung sunod na tanong? Naniniwala ba talaga kayo na malapit na dumating yung Panginoon? Naniniwala ba talaga? Kung talagang naniniwala tayo na malapit na dumating yung Panginoon, ano yung dapat natin gawin? Ano yung buhay na dapat mayroon tayo? Gaya na sinasabi ng Biblia, anong uri ng pagkatao yung narapat sa inyo? Kasi isipin po ninyo, yung mga tao sa mundong ito, na mga taong hindi ligtas, alam din nila, malapit na dumating yung Panginoon. Alam din nila, malapit na yung katapusan ng mundo. Tama po ba? Pero tingnan niyo po yung buhay nila. Bagaman alam nila
Pero isipin niyo po yung buhay nila. Ano yung ginagawa nila? Same din sa atin. Kaya nga tinanong ko po kayo, alam natin, pero naniniwala ba talaga tayo na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon? Kasi kung talaga naniniwala tayo na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon, yung buhay natin, iba sa buhay ng mga tao ng mundong ito. Tama po? Kaya nga pag-isipan po natin ng maigi. Gaya ng binasa natin kanina, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit binanggit ng Biblia na alalahanin natin yung asawa ni Lot? Tama po? Kasi maaari, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, marami yung mga Kristiyano na nabubuhay na gaya ng asawa ni Lot. Tama ba? Meron din maraming mga, doon sa mga binasa po natin, sa mga pangyayari ngayon, sino po yung mga karakter na makikita natin doon? Sa una, magmula verse 26, ang makikita natin na karakter doon si Noe. Tama ba? At doon sa sumunod, si Lot. At yung panghuli, yung asawa ni Lot. Kailangan natin pag-isipan yung mga bagay na ito. May mga tunay sa mundo natin ngayon, sa mga taong naligtas na nabubuhay sa panahon natin ngayon, tunay na mayroong mga tao na bubuhay na gaya ni Noe. At tunay din na mayroong mga Kristiyano na bubuhay na gaya ni Lot. At tunay din, may mga Kristiyano na bubuhay na gaya ng asawa ni Lot. Ngayon, kailangan nating alamin. Alin tayo doon sa tatlo? At kung meron sa atin, gaya ng asawa ni Lot, o gaya ni Lot, kailangan nating palitan. Maging gaya tayo ni Noe. Tama ba? Bakit kailangan natin maging gaya ni Noe? Sino ba si Noe? Kilala niyo po kung sino si Noe? Pinaliwanag mismo ng Biblia kung sino si Noe. At isipin natin, paano nabuhay si Noe? Gaya ng binanggit ng Biblia, nung panahon niya, ano yung klase ng mga tao na meron sa panahong iyon? Ano po yung klase ng mga tao sa panahong iyon? Balikan po natin ulit, babasahin ko po ulit. Lucas 17:26 hanggang 27. Babasahin ko po dito. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at uminom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang baha at nilipol sila lahat. Sa talatang ito, hindi natin makikita kung sino si Noe. Tama ba? Ang binanggit lang dito, sa mga araw na iyon, sabi, bago nangyari yung baha, bago pumasok si Noe sa daong, ano yung ginagawa ng mga tao? Kumakain, uminom, nag-aasawa, at pinag-aasawa. Napakasimple lang. Pero si Jesus mismo ang nag-quote ng talatang ito. Gaya ng alam po natin, tignan po natin ano yung nangyari ng panahon yun para mas maintindihan natin. Genesis chapter 6. Tignan po natin. Genesis chapter 6. Gaya na nakalagay po dito sa Genesis chapter 6, yung kasamaan ng sangkatawan. Verse 5 hanggang 8, basahin po natin ang sabay. Genesis chapter 6, verse 5 hanggang verse 8. 3 to 1. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at talumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Gaya nito, ito yung nangyari noon nung panahon ni Noe. Yung mga tao, ano daw yung naging problema nila? Gaya ng binanggit ni Jesus, ano yung ginagawa lang ng mga tao? Kumakain, uminom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Pero dito sa Genesis, binasa ko natin, may binanggit ba dito na nag-aasawa sila? Kumakain, uminom? Pero bakit nung kay Jesus, anong binanggit ni Jesus? Sila'y kumakain, uminom, nag-aasawa,
Pinag-aasawa. Tama po? Pero kung tutusin, yung titingnan natin, binanggit ni Jesus, ano yung naging problema nila? Bakit hindi sila naligtas? Bakit napahamak sila? Kasi nga, yung pansin lang nila, yung puso nila nakatuon lang sa pagkain, pag-inom, pag-asawa, pinag-aasawa. Pero tanungin ko po kayo, masama po ba, kasalanan po ba yung pagkain, pag-inom, pag-asawa, pinag-aasawa? Kasalanan o hindi? Pero bakit naging kasalanan sa kanila? Ito yung naging problema. Namuhay sila. Yung kasamaan ay hindi lang ito yung paggawa ng kasalanan. Yung kasamaan, yung pamumuhay na walang pakialam sa Diyos. Walang pakialam sa salita ng Diyos, binabaliwala ang salita ng Diyos. Tama ba? Yung kasalanan, yung paglabag sa kautusan. Same, yung kasalanan, pagbaliwala sa salita ng Diyos. Yung mga tao ng panahon ni Noe, bakit napakasama nila? Kasi wala silang pakialam sa Diyos. Nabubuhay lang sila sa kung ano yung gusto nilang gawin. Puro lang sa kasiyahan ng laman. Pero sa pag-isipan natin, binanggit ni Jesus kung ano yung ginagawa ng mga tao sa panahong iyon, same din ang ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Anong ginagawa nila? Wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Bagaman narinig nila yung salita ng Diyos, pero wala silang pakialam. Tama po ba? Ayaw nila makinig sa salita ng Diyos. Binabaliwala nila yung salita ng Diyos. Kaya ano pong mangyayari sa kanila? Mapapahamak din sila gaya ng mga tao ng panahon ni Noe. Gaya ng sinabi dito, bakit nagpasya ang Diyos na lipulin yung mga tao sa panahon ni Noe? Bakit po? Simple lang. Dahil sa kasalanan. Gaya ng alam po natin ang Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit, sa chapter 5, verse 4, ang Diyos matuwid. Tama po ba? Siya ay Diyos na hindi nalulugod sa kasalanan. Tama po ba? Kaya nga dahil po dito, bagaman mahal ng Diyos, kaya nga gaya ng binasa natin, nalungkot yung Panginoon na niyalang niya yung mga tao. Bakit? Yung mga tao sa halip na malugod na hanapin ng Diyos, nalugod sila na hanapin ang kasalanan. Nalugod sila na gumawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos sa halip na hanapin ang Diyos. Kaya dahil po dito, nalungkot yung Panginoon. Kaya nga, nagpasya siya na lipulin ang mga tao. Pero gaya ng binasa po natin, nakita po natin si Noe. Gaya ng binanggit ng Biblia, sino daw si Noe? Siya ay nakatagpo ng biyaya. Bakit nakatagpo si Noe ng biyaya? Tingnan natin yung verse 9. Verse 9. Basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. So, sa madaling salita, ang ibig sabihin ng walang kapintasan, kung paanong inilarawan yung mga tao ng panahong iyon, ano ginagawa ng mga tao? Yung haka, yung pag-iisip, palagi na lang masama. Ibig sabihin, makasalanan sila sa harapan ng Diyos. Pero bakit si Noe? Siya lang yung bukod tangi. Isipin po ninyo, napakarami ng mga tao ngayon, pero bukod kay Noe, siya lang ang matuwid. Sa madaling salita, ligtas o hindi? Ligtas. Tama po ba? Pero hindi ito nangangahulugan na wala siya nagagawang kasalanan. Tama po ba? Pero isa yung mahalaga. Walang kapintasan. Tayo na mga naligtas sa paningin ng Diyos, may kapintasan o wala? Wala rin. Malinis. Tama po ba? Kaya nga dito, binanggit ng Biblia, si Noe, lalaki matuwid, walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Tama po? Pero gaya nito, ulitin ko po, yung Diyos, hukom na matuwid. Ayaw niya sa kasalanan. Galit siya sa kasalanan. Kaya nga nagpasya siya na hatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Tama po? Pero dahil siya ay Diyos na hukom na matuwid, gaya ng alam po natin, may dalawang katangian ng Diyos. Hukom na matuwid at yung isa ay pag-ibig. Tama po ba? Dahil siya ay pag-ibig, kaya nga anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng paraan
para yung mga tao ay wag mapahamak. Tama po ba? Verse 11 hanggang 14, makikita natin dito yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. 11 hanggang 14, basahin natin ng sabay, 3 to 1. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong nayari sa kahoy na gopher, gumawa ka ng mga silid sa daong, ahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Tama ba? Dito makikita natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yun? Yung verse 14. Ano yung verse 14? Gumawa ka ng dao. Gaya ng alam po natin yung daong, ito yung kumakatawan sa paraan ng kaligtasan. Tama ba? Bagaman makasalanan sila, bagaman masama sila, pero may paraan. Ano po yun? Yung dao. Ano lang kailangan nilang gawin? Pumasok. Tama po ba? Simple lang. Sumakay lang sila doon. Kasi kapag sumakay sila, hindi sila mamamatay. Hindi sila mapapahamak. Pero alam niyo po, sa case ni Noe, pagkatapos niyang isipin po natin, bakit ipinaalam ng Diyos kay Noe yung plano niya? Bakit ipinaalam ng Diyos kay Noe? Sigaya nga po ng alam natin, ang Diyos matuwid. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya lilipulin na kasama ng masamaan, matuwid. Kung hindi pinaalam ng Diyos kay Noe yung patungkol sa plano niya, mamamatay si Noe o hindi? Mamamatay. May iwasan ba ni Noe yung paghukom o hindi? Hindi. Kung hindi sinabi ng Diyos. Tama po ba? Pero dahil yung Diyos matuwid, ipinaalam niya kay Noe. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ipinaalam niya kay Noe. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, sino lang po yung isipin natin, sino yung makakagawa ng paraan? Kanino ibinibigay ng Diyos yung paraan para maiwasan yung paghukom? Sa mga taong matuwid. Ipapaalam ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga taong ito, ipapaalam naman nila yung paraan ng Diyos. Tama po ba? Isipin po ninyo, bakit kay Noe sinabi? Kasi siya yung matuwid. Hindi, bagaman, yung Diyos, may plano siya na iligtas yung mga tao, pero hindi niya ito pwedeng sabihin sa mga taong hindi ligtas, sa mga taong walang relasyon sa Kanya. Tama po ba? Pero bakit sinabi ng Diyos kay Noe? Kaya nang binanggit natin, maayos yung relasyon ni Noe sa Diyos. Kasi walang kasalanan, walang kapintasan. Kaya nga ipinaalam sa kanya ng Diyos yung plano at sa kanya rin iniutos ng Diyos ano yung dapat gawin. Tama po? Hindi lang ito yung ginawa ni Noe. Pagkatapos niyang marinig yung plano ng Diyos, pagkatapos niyang marinig yung patungkol sa paghuhukom ng Diyos, at pagkatapos niyang marinig yung paraan paano maiiwasan yung paghuhukom ng Diyos, ano po yung next na ginawa ni Noe? Ano po yung next na ginawa niya? Ano po yung next na ginawa niya? Ginawa niya na ang daong. Pero hindi lang yung daong yung ginawa ni Noe. Ano pa? Tingnan po natin, Ikalawang Pedro, chapter 2. Sa Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 5. Ikalawang Pedro, chapter 2, sa verse 5. Basahin po natin ang sabay, Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 5, 3 to 1. At kung paano ang matanding daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhanan. Ano daw? Ano pa si Noe? Hindi lang siya matuwid sa harapan ng Diyos. Sino pa si Noe? Tagapangaral ng katwiran. Ano pong ibig sabihin nito? Habang ginagawa ni Noe yung paraan ng kaligtasan, nag-evangelize siya o hindi? Nag-evangelize siya. Anong ibig sabihin ng evangelism? Ano ibig sabihin po ng evangelism? Ano po yung evangelism? Ano po yung evangelism? Pag sharing ba? Iba po yung sharing sa evangelism. Tama po ba? Kasi maraming mga tao, nag-share sila. Pero hindi na evangelize. Magkaiba po yun.
Sharing, binabahagi mo lang. Tama po? Anong ibig kilala niyo po si Gehazi? Yung lingkod ni Eliseo? Di ba nagkaroon ng pangyayari doon? Yung anak ng babaeng nabalo noon, balo, pero dahil tinulungan ng babaeng balong ito, si Eliseo, pagkatapos, anong sinabi ni Eliseo doon sa lingkod niya kay Gehazi? Ano yung magagawa natin bilang kapalit dito sa babaeng ito? Sabi niya, nabalitaan ko wala siyang anak. Kaya nga nanalangin si Eliseo, nagkaanak yung babaeng Sunamita. Pagkatapos ano po yung nangyari? Lumipas ang panahon, lumaki yung bata, nagkasakit yung bata, at namatay. Ngayon, yung babae, tumakbo kasama yung kanyang mga alipin, pumunta kay Eliseo. Sinabi niya kung ano yung nangyari. Kaya nung ginawa ni Eliseo, inutusan niya si Gehazi. Tama po? Anong utos niya kay Gehazi? Pumunta ka dun sa bahay ng babae. Ipatong mo yung tungkod ko para mabuhay. Sinunod naman ni Gehazi yung inutos. Sabi pa ni Eliseo, kapag may bumati sa'yo sa daan, huwag mong babatiin. Sinunod niya lahat. Nung nakarating na siya sa bahay ng babae, ginawa niya kung ano yung inutos sa kanya ni Eliseo. Pinatong niya yung tungkod. Pero yung problema, walang nangyari. Ngayon, si Eliseo yung pumunta. Alam niyo po kung ano yung unang-unang ginawa ni Eliseo pagdating doon? Anong ginawa ni Eliseo? Manalangin siya. Pagkatapos, anong ginawa niya? Pagkatapos manalangin, sumampa siya sa bata. Tinapat yung kanyang mukha, labi, kamay sa kamay, paa. Tama po ba? Pagkatapos nito, nabuhay ang bata. Anyway, bakit walang nangyari doon sa ginawa ni Gehazi? Bakit po? Sumunod lang siya. Pero yung problema, wala siyang kaisipan na mabuhay yung bata. Sinunod lang niya. Same din sa atin. Kapag may Bible seminar tayo, anong iniutos sa atin? Mag-evangelize kayo. Pero anong problema? Di ba, minsan nagbibigay din tayo ng leaflet. Tama po? Parang si Gehazi. Pinatong lang ang tungkod. Pero tanungin ko po kayo, brothers and sisters, sa tuwing nag-street evangelism po ba, nananalangin ba kayo sana? Sa pagtanggap ng taong ito, hipuin mo po yung puso nila. Dumalo sa Bible seminar, marinig ang salita ng Diyos at maligtas sila. Pero yung iba, ganito yung ginagawa. Umatin po kayo. Attend po kayo. Attend, bigay ng leaflet. Tapos maghihintay na lang. May pupunta kaya? Gaya nung, alam niyo po yung gagamba? Ano yung ginagawa ng gagamba para makakuha ng pagkain? Gumagawa lang ng sapot. Pagkatapos, maghihintay sa gitna. Tama po ba? Maghihintay kung mayroong matatrap. Tama po? Marami mga Kristiyano ganito yung ginagawa nila sa evangelism. Yung pagbibigay ng leaflet, parang paglalatag ng sapot. Tama po ba? Tapos maghihintay na kung mayroong malalamba. Hindi po ito evangelism. Ano lang tawag doon? Sharing lang yun. Tama po ba? Pero pag-isipan po natin na maigi. Si Noe, hindi ganito yung ginawa niya. Isipin ninyo, gaya ng alam po natin sa Bible Seminar, ilang taon yung paggawa ni Noe sa daon? Ilang taon? Isa sigurado. Hindi isang linggo. Hindi 10 taon. Tama po ba? Pero sa lahat ng mga araw na yun, habang ginagawa niya yung dao, ano pong ginawa niya? Nangaral siya. Tama po ba? Pinapangaral sa kanila. Isipin niyo po, sa unang araw ng pagsasabi niya, may nakinig o wala? Pangalawang araw. Pangatlong araw. 5 taon. 10 taon. Hanggang sa natapos na yung dao, may nakinig o wala? Walang nakikinig. Pero tumigil po ba siya? Hanggang sa inutusan na siya ng Panginoon, pumasok ka na. Tama po ba? Hanggang sa sinabi sa kanya ng Panginoon, pumasok ka na sa dao, hindi siya tumigil na mangaral. Pero isipin po natin tayo sa panahon natin ngayon. May nag-evangelize tayo, na-reject isang beses, na-reject pangalawang beses, na-reject pangatlong beses. Tapos ano na? Ay, sige, ginawa ko naman ang best ko para sa inyo. Tama po ba?
Pero pag-isipan po natin, ginawa na ba talaga natin yung best natin? Kung nagawa na natin yung best natin, naligtas na sana sila. Tama po? Pero ang ibig sabihin nito, hindi pa natin nagagawa yung lahat. Kaya nga, hindi pa sila ligtas. Tama po ba? Ano tinuturo sa atin ito? Sa pamamagitan ng ugali ni Noe, sa panahon natin yun, dapat magkaroon din tayo ng ugali na gaya ni Noe. Lalong-lalo na sa pangangaral, pag-evangelize. Huwag tayong sumuko. Isipin po natin, tiyak, naniniwala tayo, malapit na yung pagdating ng Panginoon. Tama po ba? Pero anong ibig sabihin na malapit na dumating yung Panginoon, malapit na rin yung paghukom sa kanila. Tama po ba? Malapit na. Kung paanong maliwanag sa atin na darating na yung Panginoon, dapat maging maliwanag din sa atin na kapag dumating yung Panginoon na hindi sila maliligtas, darating sa kanila ang paghukom. Ano yung paghukom na yun? Gaya ng sinasabi sa 2 Pedro sa chapter 3, verse 6 hanggang 7, ano po yung sinasabi doon? Ito yung paghukom na darating sa kanila, yung paghukom sa apoy. Yung mundo natin, yung kasalukuyang panahon natin, yung kasalukuyang mundo nakalaan sa paghukom sa apoy. Bago mangyari ito, anong kailangan mangyari? Kukunin ng Panginoon yung mga taong naligtas. Pag dumating yung Panginoon, tiyak kukunin niya tayo. At tiyak din, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, at yung mangyayari doon sa mga taong hindi ligtas, ano mangyayari sa kanila? Mararanasan nila yung gaya ng naranasan ng mga tao sa panahon ni Noe. Mahaharap sila sa paghukom. Nung pumasok sa daong si Noe, ano nangyari sa mga taong nasa labas? Nilipol silang lahat. Pinatay silang lahat. Same din ang mangyayari sa panahon natin, brothers and sisters. Pag nagsara na yung pintuan ng kaligtasan, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, ano mangyayari sa kanila? Tiyak, dilipulin sila ng Diyos. Tama po ba? Gaya na nakalagay, paalam niyo po ba, gaano kalinaw sa inyo yung patungkol sa paghuhukom na mangyayari sa mundo natin? Sa Biblia, ipinaliwanag sa atin ng Panginoon. Yung mundo natin, sinabi sa Sepanyas, chapter 1, ano yung sinabi doon ng Panginoon? Lilipulin niya yung tao, hayop, gumagapang, yung mga ibon sa papawid, maging yung isda, lilipulin na ng Panginoon. Same. Yung mga tao sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, kasama sila doon sa lilipulin ng Panginoon. Hindi na tayo kasama doon, kasi ligtas na tayo, pero paano naman sila? Kasama sila. Kaya nga sana, bago dumating yung araw ng Panginoon, magkaroon tayo ng puso na gaya ni Noe. Hanggang sa sabihin sa atin ng Panginoon. Di ba kinanta natin kanina sa All Together song? Ano yung kinanta natin kanina noong una? Ang pangalan, pag tinawag. Tama ba? Bago tayo tawagin ng Panginoon. Ibig sabihin, gaya ng ginawa ng Panginoon kay Noe, bago siya pinapasok, magawa natin yung tungkulin natin. Tama po ba? Pero nakakalungkot, sa panahon natin ngayon, kakaunti na lang yung gaya ni Noe. Yung iba, nung una naging gaya ni Noe. Pero habang tumatagal, habang palapit ng palapit yung Panginoon, ano nangyari sa kanila? Nagiging gaya sila ni Lot. Basahin po natin ulit, Lucas 17. Lucas 17, 28 hanggang 30. Lucas 17, 28 hanggang 30. Basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at uminom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Tama po? Alam na alam po natin, yung patungkol sa kwentong ito yung anino ng gagawin ng Panginoon sa atin. Tama po ba? Mangyayari muna, ilalabas tayo ng Panginoon, kukunin tayo ng Panginoon bago mangyari yung paghukom sa apoy. Anino po ito? Tama po ba? Bago nagbigay ang Panginoon ng
paghukom sa Sodoma at Gomora, inilabas niya muna si Lot. Tama po? Kasi gaya ng alam po natin, ang Diyos ay matuwid. Hindi niya isasamang parurusahan ang matuwid kasama ng masama. Gaya ng alam po natin, ano yung mga tao sa lungsod ng Sodoma at Gomora? Ano po yung mga tao doon? Sa totoo lang, yung mundo natin ngayon, sinasabi nito yung modern na Sodoma at Gomora. Ano ba yung meron sa Sodoma at Gomora? Doon sa lupain ng Sodoma at Gomora, nandun na lahat ng uri ng kasamaan. Tama po? Meron na rin doon, nagtatali, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tama po ba? Sobrang sama ng lungsod na iyon. Kaya nga nung ginawa ng Panginoon, nagpasya rin siya na gunawin, lipulin ang lungsod ng Sodoma at Gomora. Tingnan po natin, Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. Gaya ng alam po natin dito, sa Genesis sa chapter 18, bago banggitin ng Panginoon kay Abraham yung mangyayari sa Sodoma at Gomora, sa Genesis chapter 18, anong nangyari dito? Bumisita yung Panginoon kay Abraham upang sabihin sa kanya yung patungkol sa pangakong anak na ibibigay sa kanya. Kay si Isa. Tama po? Pagkatapos nito ng good news na sinabi ng Panginoon kay Abraham, nabagabag yung Panginoon. Ang sabi niya, kailangan ko bang sabihin yung bad news kay Abraham? Kasi good news yung una niya sinabi. Tama po ba? Ano yung good news? Magkakaroon ng anak. Si Abraham. Yung promised son. Si Isa. Pagkatapos ito, habang yung mga tao, yung kasama ng Panginoon, yung dalawang anghel at yung Diyos, patungo na sa lungsod ng Gomora, ano sinabi ng Panginoon? Ililihim ko ba kay Abraham? Tingnan po natin, verse 16 hanggang 17. 16 hanggang 17. Basahin po natin, 3 to 1. Tumindig mula roon ang mga lalaki at tumingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Hanggang 17 po muna. Dito, verse 17, sabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Ililihim ko ba? Sabi ng Panginoon. Bakit? Ano yung naging problema? Verse, basahin din po natin, verse 18 hanggang 20. 18 hanggang 20, 3 to 1. Yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa, at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Hindi, sapagkat siya ay aking pinili upang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan, upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang pinangako niya sa kanya. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba, sabi niya, ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin niya sa Sodoma at Gomora? Kasi nga yung Sodoma at Gomora, napakasama na. Tama po ba? Gaya ng panahon ni Noe. Tama po? Bakit ibinigay ng Diyos sa panahon ni Noe yung baha? Kasi napakasama na rin ng tao sa lupa noong panahon ni Noe. Ngayon, yung lungsod na ito ng Sodoma at Gomora, naging ganun din. Sabi ng Panginoon, yung lungsod ng Sodoma at Gomora, ano daw? Ano nangyari? Napakalakas. Sabi ng malakas, yung sigaw. Laban sa Sodoma at Gomora. Bakit? Lahat ng ginagawa nila doon, ano po? Kasalanan. Hindi nila hinahanap ang Diyos. Tama po ba? Kaya ano sinabi ng Diyos kay Abraham? Isipin po natin, bakit ipinalam ng Diyos kay Abraham yung ganito? Pwede naman, nahayaan na lang ng Diyos. Pwede direkta niya na sabihin kay Lot. Tama po ba? Pero bakit kay Abraham muna niya ipinalam?
Di ba si Lot, ligtas o hindi? Ano pa sa tingin niyo? Si Lot, ligtas o hindi? Ligtas din naman si Lot. Tama ba? Pero isipin po natin, bakit hindi direktang ipinaalam kay Lot? Bakit kay Abraham? Bakit po? Pag-isipan po natin. Di ba pwede naman direkta na lang sabihin ng Diyos kay Lot, lilipulin ko na yung lungsod na ito. Pero bakit kay Abraham muna niya ipinaalam? Bakit po? Ulitin ko po, sa panahon natin ngayon, brothers and sisters, maraming gaya ni Lot na nabubuhay sa panahon natin ngayon. Pero sino itong kumakatawan kay Abraham? Tayo naman nandirito. Si Lot, ito yung kumatawan ng mga taong umalis sa church. Tama po ba? Humiwalay. Humiwalay sa Diyos. Kaya nga, ano nangyayari? Imposible nang marinig. Imposible nang malaman kahit alam nila yung patungkol sa babala ng Diyos. Pero yung problema, dahil nasa sanlibutan na sila, hindi na nila ngayon marinig yung tinig ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga, para mangyari na marinig nila, para malaman nila, mahalaga yung tungkulin natin ng mga tao nandirito sa loob na church. Tama ba? Tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Para saan? Alam niyo po, gaya ng alam natin, nang marinig ni Abraham yung patungkol sa plano na ito ng Diyos, ano agad yung ginawa ni Abraham? Anong ginawa niya? Makikita po natin, magmula verse 23 hanggang verse 32, ito yung ginawa ni Abraham. Pagkarinig niya sa plano ng Diyos, agad-agad, anong ginawa niya? Verse 23, lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay yung lilipuling kasama ng masama? Halimbawa, may 50 banal. Sabi ni Abraham, lilipulin mo ba? Ano sabi ng Diyos? Hindi. Alang-alang sa 50. Ngayon nag-isip si Abraham, paano kung maging kulang ng 5? Ilan na lang yun? Ano pa rin ang sabi ng Panginoon? Hindi. Alang-alang sa 45. Nag-isip na naman ngayon si Abraham, paano kung 40 na lang? Ano sabi ng Diyos? Hindi. Alang-alang sa 40. Nag-isip na naman ngayon si Abraham. Paano kung 30 na lang? Ano sabi ng Diyos? Hindi. Alang-alang sa... Ngayon, nagulit na naman si Abraham. Panginoon, paano kung 20 na lang? Ano rin sabi ng Panginoon? Hindi pa rin. Alang-alang sa 20. Ngayon, huli na lang. Huling tawad. Sabi ni Abraham, paano kung merong 10? Ano sabi ng Panginoon? Verse 32. Verse 32. Ito yung huling tawad ni Abraham. Tama po ba? Verse 32, basahin po natin, 3-1. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang ako minsan. Kung sakaling may matagpuan doon 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Tama po. Pero gaya nito, gaya ng alam po natin, doon sa Sodoma at Gomorrah, merong 50 o wala? Merong 40 o wala? Isipin nyo, kung meron lang doon kahit 10, lilipulin ng Diyos o hindi? Hindi, kasi pangako ng Diyos. Tama po ba? Alam niyo po ba, yung mundong ito, anytime pwede nang lipulin ng Diyos, pero bakit hanggang ngayon hindi pa nililipol ng Diyos? Bakit? Ilan po? Marami pa yung mga tao. Tama ba? Marami pa. At maraming taong nananalangin na gaya ni Abraham. Panginoon, may mga brothers and sisters kami nasa labas. Tama po ba? Tanungin ko po kayo. Marami rin tayo brothers and sisters dito. Tama po? Pero nasaan po sila? Nasaan po sila? Pinapadalangin niyo po ba sila? Sa tuwing narinig natin kung ano yung kalagayan nila, pinagpipray po ba natin sila? O ganito yung, humiwala yan sa church kasi hindi naman talaga ligtas. Alam niyo po, maraming ganito yung mga nag-iisip. Hindi lahat na humihiwalay sa church ay hindi ligtas. Paano natin nalaman na hindi sila ligtas? Diyos ba tayo na alam natin na hindi sila ligtas? Diyos ba tayo na nakita natin na hindi sila ligtas? May mga dahilan bakit sila umaalis sa church. Tama po ba? Dahil sa kahinaan ng pananampalataya o kaya dahil mayroong mga ibang dahilan. Tama po. Wala tayo sa kalagayan ng Diyos para husgahan sila. Hindi tayo Diyos para husgahan sila. Hindi tayo Diyos na nakakaalam ng sitwasyon nila.
Kaya nga, anong kailangan natin gawin? Gaya ni Abraham, ipanalangin natin sila. Tama po ba? Alam niyo po ba yung sitwasyon ng mga brothers and sisters na wala dito? Alam niyo po ba? Alam mo hindi. Kuya, paano niyo sila ipapanalangin kung hindi niyo alam? Tama po ba? Mahalaga po ba sila sa inyo? Yung mga brothers and sisters, mahalaga po ba sila sa inyo? Kung mahalaga sila, kinakamusta niyo po ba? Kung mahalaga sila, pinupuntahan niyo po ba? Yun ang problema. Tama po ba? Kinakamusta. Alam niyo po, yung pagkamusta, hindi lang dito nagtatapos sa message. Tama po ba? Anong kailangan natin gawin? Puntahan natin sila. Kasi sa message, pwede silang magsinungaling. Nanghihina sila. Kailangan nila ng kamay. Tama po ba? Paano sila matutulungan? Paano mo malalaman na nasa bingit sila ng kamatayan? Titext mo ngayon, sister, brother, kamusta ka na? Okay lang ako, pero yung problema, yung sinasabi niya okay na, sa bingit na pala ng kamatayan. Tama po ba? Paano mo sila ngayon matutulungan? Okay lang. Tama po ba? Tayo, lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan nating sagipin yung mga brothers and sisters na gaya ni Lot. Tama po ba? May mga dahilan kung bakit sila umalis sa church. Gaya ni Lot. Bakit humiwalay siya kay Abraham? Sa totoo lang, gaya ng alam po natin sa chapter 13 sa Genesis, bakit naghiwalay si Lot at si Abraham? Dahil nagtalo yung kanilang pastor. Tama ba? Yung hayop, yung pastor ng mga hayop nila. Kasi nagkaroon sila ng napakaraming hayop. At dahil dito nagtalo ang pastor nila. Pero alam niyo po sa totoo lang, hindi ito yung dahilan. Tama ba? Bakit? Nung umpisa pa lang kasi, nung pumunta si Abraham doon sa Ehipto, nakita na yun ni Lot yung lugar ng Sodoma at Gomorrah. Nagaya ng halaman na ng Eden. Natutubigang mabuti. Kaya nga dahil nakita niya yun, sa puso niya, nagkaroon na siya na gusto kong pumunta sa lugar na yun. Pero hindi niya magawang pumunta. Bakit? Kasama niya si Abraham. At alam niya kung saan sabihin ng Diyos na pumunta si Abraham, doon pupunta si Abraham. Alam ni Lot yun. Alam ni Lot na kung saan sabihin ng Diyos na pumunta si Abraham, doon siya pupunta. Tama ba? Ang ibig sabihin nito, kung sinabi ng Diyos na pumunta si Abraham dito, doon din ako. Tama ba? Pero dahil nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang puso patungkol doon, anong ginawa ni Satanas? Nagbigay siya ng napakagandang pagkakataon. Ito na yung nagtalo yung kanilang mga pastor. Kaya nga nang sabihin ni Abraham, huwag na tayong magtalo. Tama ba? Nasa harapan mo. Yung pwede mong gawin. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa... Alam niyo, nung marinig ito ni Lot, ito na yung hinihintay ko. Kaya nung ginawa ni Lot, inilibot niya yung kanyang paningin. Natanaw niya, tinignan niya. Yung Sodoma at Gomorrah. Tama ba? Gaya na sinasabi sa Biblia, yung mga brothers and sisters na umaalis sa church, hindi ito basta bigla na lang na nangyari. Nagkaroon ng problema. Gaya na sinasabi sa Santiago sa chapter 1, verse 14, yung tao, ano nangyari? Dahil nagkaroon ng pagnanasa. Kaya nga dahil po dito, natukso sila. Hindi totoo na natukso sila, kaya umalis sila. Hindi. Nagkaroon mo na ng pagnanasa. Si Satanas, hindi kanya tutuksoin hanggat walang pagnanasa. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung laman ng puso natin. Alam niyo po ba yun? Si Satanas, ulitin ko, hindi niya alam kung ano yung nasa puso natin. Alam niyo po ba yun? Hindi niya alam yun. Bakit hindi niya alam? Kasi hindi siya Diyos. Ang nakakaalam ng puso natin ay ang Diyos. Tama po ba? Ang Diyos ang sumisiyasat ng puso natin. Nakakaalam ng pag-iisip, ng haka. Alam ng Diyos yun. Pero sa Satanas, hindi niya alam. Kaya anong ginagawa niya? Nagbibigay lang siya ng panunukso. Kasi hindi niya alam kung ano yung puso natin. Same. Dahil nakita na ni Satanas, nagkaroon na ng pagnanasa. Si Lot, patungkol sa lugar ng Sodoma at Gomorrah. Ano yung nangyari?
nagkaroon ng pagtatalo. Kaya dahil dito, natukso si Lot. Tama po ba? Kaya ano po yung nangyari? Tingnan po natin, nung natukso na si Lot. Nung nagkaroon na ng pagnanasa sa kanyang puso. Ano po yung nangyari? Ikalawang Pedro, chapter 2. Balikan po natin sa Ikalawang Pedro, chapter 2. Six hanggang 8. 6 hanggang 8. Basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Kung paano pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paano iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabaghabag sa mahahalay na pamumuhay ng masama, sapagkat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang nabaghabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanya nakita at narinig. Tama mo? Tanungin ko po kayo, si Lot, nabuhay ba na ginagawa yung gaya ng ginagawa ng mga tao sa lungsod sa lungsod ng Sodoma at Gomora o hindi? Ginawa niya rin ba yung ginagawa doon o hindi? Hindi niya ginawa. Tama ba? Kasi alam niya. Tama po ba? Isipin po natin, maraming ganito mga brothers and sisters, pero problema, iniisip natin. Inuusgahan natin yung ibang brothers and sisters. Nabubuhay na yan. Kasama na. Pero di natin alam yung puso nila. Gaya ni Lot, anong nangyari sa kanya? Alam niya na wala dapat siya sa lugar na yun, pero wala na siya magawa dahil ando na siya. Humiwalay na siya. At sa isip niya, hindi na ako makakabalik kay Abraham. Kasi humiwalay na ako. Ano nangyari sa kanya? Nahihiya na siyang bumalik kay. Same sa panahon natin ngayon. Maraming mga brothers and sisters, nahihiya na silang bumalik sa church. Kasi mahabang panahon na nakalipas. Tama po ba? Nahihirapan na silang bumalik sa church dahil sa maraming bagay. Kaya ano nangyari sa loob nila? Napapagabag sila. Alam nila na wala dapat sila sa lugar na iyon. Tama po? Pero yung problema, walang taong magligtas sa kanila. Walang pumupunta sa kanila. Sa totoo lang, yung mga tao na gaya ni Lot, naghihintay lang sila. Kaya gaya na alam po natin sa kwento, nung pinuntahan, nang dumating na yung dalawang anghel na sinugo ng Panginoon para sabihin kay Lot, umalis siya o hindi? Umalis. Tama po ba? Same din sa atin. Kung gagawin lang natin, pupuntahan natin yung mga brothers and sisters, alam niyo po, para matulungan natin sila, hindi natin sila kailangang husgahan. Tama po ba? Ang kailangan nilang kamay. Hindi paa. Ano po yung paa? Kamay yung kailangan. Ano ibig sabihin ba ng kamay? Ano ibig sabihin po ng kamay? Ano po yung kamay? Helping hands. Tama po ba? Naaabot para tulungan sila. Hindi paa. Ano ibig sabihin ng paa? Tatadyakan sila. Tama ba? Kailangan nila ng tulong. Alam nila, may nagawa sila. Gaya ni Lot. Alam niya, napakasama ng nagawa niya ng paghiwalay kay Abraham. Pero wala na siya magawa. Nahiwalay na siya. Kaya ano nangyari sa kanya? Nabagabag ang loob niya. Pero yung problema, wala na siyang lakas ng loob. Pumunta kay Abraham. Kaya nga, kahit alam niya na hindi dapat siya doon, pero wala siyang magawa. Huwag nating hayaan maging huli. Huwag nating hayaan na dumating yung ganitong sitwasyon na maliligtas na lang sila kapag dumating na ang Panginoon. Tama po? Kailangan bago dumating ang Panginoon, tulungan na natin sila. Tama po ba? Na makabalik sa bahay ng Diyos. Tama po? Maraming mga brothers and sisters na nangangailangan ng tulong natin. Huwag tayong nawa maging helping hands tayo para sa kanila. Hindi tagahusga. Tama po ba? Yung panghuhusga, gawain nyo ng Diyos. Yung sa atin, kaya nga inuutos sa atin ng Panginoon, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya nga tinanong ko po kayo kanina, mahal niyo po ba yung brothers and sisters? Sigurado? Mahal niyo ba talaga sila? Pero may pakialam ba kayo sa kanila? Alam niyo po, ano yung kabaliktaran ng pag-ibig? Ano yung
kabaliktaran ng love? Kabaliktaran ng love. Hindi po hate. Alam niyo kabaliktaran ng love? Indifference. Walang pakialam. Isipin, maging mahal kita, pero walang pakialam. Pag-ibig yun o hindi? Hindi. Tama po ba? Yung Diyos, mahal niya tayo, kaya nang ginawa niya. Kasi kung yung kabaliktaran ng love ay hate, sana hindi tayo niligtas ng Diyos. Kasi napupuot siya. Pero may pakialam siya sa atin. Kaya nga nung ginawa niya, isinantabi niya yung kasamaan natin. Bumaba siya sa atin at sinagip tayo. Same din sa mga brothers and sisters. Kung may mahal natin sila, kung may pakialam tayo sa kanila, anong kailangan natin gawin? Kahit masama ang loob, sinisiraan ako nito, anong kailangan natin gawin? Tulungan sila. Tama po ba? Ito yung pagpapakita na mahal natin sila. Hindi lang mahal kita. Tama po. Yung pag-ibig, hindi sa muso. Naintindihan mo? Madaling magsabi, mahal kita. Pero paano mo papatunayan na mahal natin ang isang tao? Sa pamamagitan ng gawa. Tama po ba? Sa pamamagitan ng pagkilos natin, doon natin makapakita na mahal natin sila. Huwag na natin hintayin. Yes, ligtas naman yung mga yun. Makakapunta naman yan sa langit. Huwag na wag. Tama po ba? Ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hinahayaan pa ng Diyos na yung mundong ito huwag pang mawasak. Kasi nais na yung mga gaya ni Lot makabalik bago dumating ang Panginoon. Tama po ba? At ito rin yung dahilan bakit pinapanatili tayo dito ng Panginoon para maging gaya ni Abraham. Ipanalangin sila at maging concern tayo para sa kanila. Isipin niyo po, sapat na sana kay Abraham. Panginoon, paano kung may 10? Sana sapat na yun para sa kanya. Bakit nagkipag-usap pa siya, nanalangin pa siya sa Panginoon hanggang sa 10 na lang? Tama po ba? Gaya nito, tayo ng mga brothers and sisters, pakiusap. Ipanalangin natin yung mga brothers and sisters at tulungan sila. Tama po ba? Na makabalik sa Panginoon bago dumating ang araw ng Panginoon. Tama po ba? Ulitin ko, marami ang gaya ni Lot sa panahon natin ngayon. Tama ba? Kailangan natin silang sagipin. Kailangan sila makabalik sa Panginoon bago dumating ang Panginoon. Kasi marami rin. O kaya naman, baka yung ilan sa atin papunta na doon. Kasi si Lot hindi siya biglaang napunta sa... Nung humiwalay na siya kay Abraham, hindi siya direktang pumunta sa lupain ng Sodoma at Gomorrah. Ano muna ginawa niya? Paunti-unti. Tinatayo niya yung kanyang tent. Yung bahay niya, palapit ng palapit sa Sodoma at Gomorrah. Hanggang sa nandun na sa loob. Same din sa atin. Maaaring sa ngayon, ay hindi ako, gaya ni Lord. Pero hindi natin lang. Baka paunti-unti, tinatayo na natin yung tent natin sa labas hanggang sa pumunta na tayo sa Sodoma at Gomorrah. Kaya kailangan natin ding suriin yung sarili natin. Tama ba? Kailangan natin i-check yung sarili natin. Talaga ba nakakapit ako na maigi ng matibay sa loob sa katawan ni Kristo? O paunti-unti na tayong humiwalay sa katawan ni Kristo? Paano unti-unti humiwalay? Paano natin malalaman kung unti-unti tayong humiwalay? Paano po? Gaya ng asawa ni Lot. Ano nangyari? Yung puso niya, nasaan? Nasaan? Nasa sanlibutan. Tama po ba? I-check natin ngayon, brothers and sisters, yung puso natin. Nasaan ba yung puso natin? Nasa church? Nasa Panginoon? O nasa sanlibutan? Papunta na sa sanlibutan. Kasi kung gaya tayo ng asawa ni Lot, nakita niya na maganda yung lungsod ng Sodoma at Gomorrah. At inilagay na doon yung puso niya. Kaya ano po yung nangyari? Gaya ng alam natin sa kwento, ano po yung nangyari? Ano nangyari sa asawa ni Lot? Balikan po natin, Lucas 17. Lucas 17. 31 hanggang 32. 31 hanggang 32. Basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ng mga pag-aari ay nasa bahay, ay huwag nang manawag upang kunin ang mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin niyo ang asawa niyo. Ito po, ang binabanggit ni Jesus ay patungkol sa, yung propesiya ni Jesus patungkol sa pagkawasak ng
Jerusalem. Sinabi ni Jesus, sa araw na mangyari yun, huwag na kayong pumunta dyan kasi tiyak, mamamatay kayo. Huwag niyo nang alalahanin yung kayamanan niyo, iligtas ninyo ang buhay ninyo. Ito yung sinasabi ni Jesus. Tama ba? Kaya nga sinabi niya, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bakit? Nagbabala na sa pamagitan ng mga anghel na pinadala ng Diyos. Masusunog na yung lungsod na ito. Kaya nung sinabi ng mga anghel, umalis na kayo dito kasi malilipol na ito. Pero anong problema? Anong ginawa ng mag-asawa? Nagtagal sila. Bakit nagtagal? Bakit nagtagal sila? Kasi immediate na yung sinabi ng Panginoon, di ba? Gugunawin na namin ito. Mangyayari na kaagad ito. Pero yung problema, nagtagal pa sila. Sa tingin nyo, bakit kaya nagtagal? Pari, nag-isip pa yung dalawa. Alis na ba talaga tayo? Iiwan na ba talaga natin ito? Di ba? Marami silang ari-arian doon. Tama po ba? Dahil yung lugar na yun, matagumpay din. Sagana. Kaya nung sinabi ng asawa ni Lot, siguro, di na sinabi ng Biblia, talaga ba, iiwan na natin ito? Hayaan na lang ba natin na masunog ito? Kaya nga dahil po dito anong ginawa ng dalawang anghel, pinuntahan sila, ginising kasi natutulog di ba? Pinagmadali na umalis. At sinabi sa kanila, huwag kayong lilingon. Huwag. Kasi kapag lumingon kayo, ano mangyayari? Mamamatay. Sabi ng mga anghel, pumunta, may tinuro na lugar kung saan sila dapat tumakas. Tama po ba? Pero nung sabi ni Lot, wag. Maawa ka na. Kung nakatagpo ako ng biyaya, hindi ko kayang makarating doon. Dito na lang. Ano yung lupain na yun? Yung Zoar. Tama po ba? Yung lugar na yun. Dito mo na lang kami papuntahin kasi malapit. Tama po ba? Pero dahil sa habag, sige na, pumunta na kayo doon. Tama mo? Kaya nakarating habang papunta sila doon, si Lot, yung dalawang anak niya, naglalakad. Pero yung problema, yung asawa, ano nangyari? Siguro, siyempre, naririnig niya na, di ba? Naririnig niya na yung hinuhulugan ng Panginoon ng apoy, asupre yung lungsod. Naririnig niya na yun. Anong naisip niya? Nasusunog na yung ari-arian ko, yung kayamanan ko, yung bahay ko, yung damit ko. Tama ba? Yung mga hayop na meron kami nasusunog na. Sabi niya siguro, huling sulyap na lang bago ako umalis. Ang problema, nung sumulyap siya, ano nangyari? Ano po ito yung nangyayari sa panahon natin ngayon, brothers and sisters? Bakit hindi tayo makausad sa buhay Kristiyano natin? Bakit? Bakit po? Kasi pilit tayong tumitingin sa likuran. Tama po ba? Yung pag sumunod ako sa church, may iwan yung bahay ko, yung trabaho ko, yung pamamasyal ko, hindi na ako makakapunta doon. Tama ba? Yung puso nila, sa halip na sumunod sa Diyos, saan sumusunod? Naiiwan yung puso nila sa sanlibutan. Kaya ano nangyayari? Nahihirapan sila makapamuhay, makaalis sa sanlibutan. Gaya ng binanggit ko kanina, maraming gaya ni Lot at marami rin yung gaya ng asawa ni Lot. Tama po ba? Kaya nasabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Tama ba? Gaya nito, sinasabi ng Panginoon, mayroong paghukom. May darating na paghukom sa apoy. Kaya nga, ang problema, marami yung gaya ng puso ng asawa ni Lot. Sinabi na, may paghukom sa apoy, pero yung problema, yung puso niya nandoon, ayaw niyang iwan yun. Kasi mas mahalaga yun sa kanya. Kaya gaya ng binanggit ko sa inyo kanina, brothers and sisters, gaano katotoo sa inyo yung pagdating ng Panginoon. Kasing kahulugan nito, gaano katotoo sa inyo yung paghukom na darating. Kasi tiyak, kapag kinuha na tayo ng Panginoon, magiging tiyak din ang paghukom sa apoy. Tama po ba? Ngayon, nasaan yung puso natin? Sinabi sa atin ng Panginoon, umalis ka na muna dyan. Umalis ka na dyan at dapat mong gawin yung kailangan mong gawin para matulungan yung mga mahal mo sa buhay na maalis doon sa apoy. Pero yung problema, marami, nakakalungkot, marami sa panahon natin ngayon, hindi dito sa atin, hindi sa Santa Rosa Church, maging sa ibang mga church natin. Kung titingnan natin sila, hindi sila, nabubuhay sila, mga Kristiyano sila, mga ligtas sila, umaattend sa church, umaattend sa fellowship, umaattend sa Bible seminar. Pero problema, katawan lang nila.
Pero yung puso, nasaan? Nasa libutan. Tanungin ko po kayo, brothers and sisters, bago kayo pumunta dito kanina, dala-dala niyo po ba yung puso ninyo? Natural, kasi hindi naman pwede lumakad dahil wala yung puso. Tama po ba? I mean, pumunta kayo dito, pero saan yung puso ninyo? Pumunta ba kayo dahil gusto ko marinig ang salita ng Diyos? Pumunta ako dahil gusto ko mapapurihan ng Diyos? O kaya naman, pupunta ako sa church, pero pagkatapos ng gawain, mamasyal ka ako. Yung puso nandun na sa pasyalan. Yung puso nandun na sa mga bagay na gagawin nila. Tama po ba? Tanungin ko po kayo, anong araw po ngayon? Ano po? Anong ibig sabihin ng Lord's Day? Araw ng Panginoon. Family Day? Diba sinasabi? Yung Lord's Day ay Family Day. Diba? Pasyal Day. Kasi walang pasok. Pero sa atin ng mga lalitas, hindi. Araw ng Panginoon. Ibig sabihin ng araw ng Panginoon, yung araw na ito ay sa Panginoon. Tama po ba? Pero marami sa mga Kristiyano atin, kaya tignan mo, kahit nandito sila, pero yung puso nila, ano kaya masarap na kainin mamaya? Kahit nakikinig sila, kahit nandito yung katawan nila, tama po. Kahit nagsusulat sila, pero sa isip nagsusulat din sila. Tama po. Ano yung pupuntahan? Naintindihan po ba natin? Bakit? Yung puso nila nasa libutan. Kaya nga, dumating na lang yung Panginoon, rapture na lang, yung puso nila, naiwan pa. Kaya anong mangyayari? May maliligtas kaya? Meron silang kaisipan na mag-evangelize, pero wala silang puso. Mag-evangelize. Kaya nga, lalo na sa panahon natin ngayon, nawa maging gaya tayo ni Noe. Tama po ba? Kakaunti na lang yung gaya ni Noe na ginagawa nila lahat para maligtas yung maraming tao. Pero sa totoo lang, marami yung gaya ni Lot, marami yung gaya ng asawa ni Lot sa panahon natin ngayon. Yung puso nila, nasa kayamanan. Yung puso nila, nasa libutan. Yung puso nila, nasa kalayawan. Yung puso nila, malayo sa Diyos. Pero yung katawan nila, malapit sa Diyos. Pero yung puso nila, malayo sa Diyos. Gaya ng pagsaway ni Jesus doon sa mga Israelita. Sinasabi di ba ng mga Israelita, iniibig nila yung Panginoon sa pamamagitan ng kanilang bibig, ng kanilang mga labi. Pero yung puso nila, malayo sa Diyos. Tama po ba? Kaya tanongin ko po kayo, brothers and sisters, iniibig niyo ba ang Panginoon? Sigurado? Bakit mahina? Talaga? Kaya nga gaya ng binanggit ko, kung sa tingin natin, parang gaya na ata ako ni Lot. Parang gaya na ata ako ng asawa ni Lot. May chance pa tayo. Tama ba? Kaya nga hanggang ngayon binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na yung puso natin ibigay sa Panginoon. Kaya nga, kailangan mo na maging malinaw sa atin. May paghuhukom. At kung malinaw na sa atin ito, mayroon ding paraan para maiwasan ng paghuhukom. Tama po ba? At kung malinaw na ito, ano yung dapat nating gawin? Lalong-lalo na ng mga nabubuhay sa panahon natin. Ngayon, ano yung dapat natin gawin? Brothers and sisters, ano dapat gawin? Magbago tayo ng pag-iisip. Gaya na sinasabi sa Roma, sa chapter 12. Ano sabi doon? Verse 1. Tingnan po natin. Roma, chapter 12. Roma, chapter 12. Verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ang sabay, 3 to 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya kailangan nating baguhin yung pag-iisip natin.
Tama ba? Pero para baguhin natin yung pag-iisip natin, kailangan mo nating malaman. Ano ba yung pag-iisip natin? Ano yung puso natin? Kung yung puso natin hiwalay sa Diyos, kailangan nating ilagay sa Diyos. Tama po ba? Kung nakikita natin na yung puso natin ay unti-unti gaya ni Lord, o kaya gaya ng asawa ni Lord, kailangan nating baguhin yung pag-iisip natin. Tama po. At mabuhay tayo na gaya ng mga tao na nabuhay ng tapat sa harapan ng Diyos. Sa totoo lang, bakit ba sinabi sa atin ng Diyos na kailangan nating mabuhay, na sumusunod sa Kanya? Sa totoo lang, hindi ito para sa Diyos. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Kundi para mismo sa atin at para rin sa mga mahal natin sa buhay. Dahil kung hindi, ano mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila. Ginawa na ng Diyos yung gawain niya. Tama po ba? Sinugo niya yung kanyang anak. At pagkatapos, ginawa na rin ng anak ang kanyang gawain. Iligtas tayo. Tama po? Kaya ngayon, naligtas tayo. Ngayon, ano naman ang kailangan natin gawin? Ano po? Anong kailangan natin gawin? May gawain tayo na dapat natin gawin. Pero alam niyo po, si Satanas, hindi niya hahayaan na magawa natin yun. Kaya anong ginagawa niya? Yung puso natin, tinutokso niya. Yung puso natin, pinapakitaan niya ng maraming bagay upang mailihis yung puso natin sa bagay na dapat natin gawin. Tama po ba? Kaya nga, kailangan muna nating ma-identify. Ano ba yung puso ko? Saan nakatuon yung puso ko? Kasi kung hindi natin ito alam, ano mangyayari? Madadaya yung puso natin. Mahahati yung puso natin. Yung kalahati, nasa Diyos. Yung kalahati, nasa sanglibutan. Tama po ba? Kaya kailangan muna nating suriin yung puso natin. Dahil kung hindi natin alam, hindi rin tayo magpapasya na baguhin yung puso natin. Tama po ba? Maaaring isipin lang natin, kailangan ko yung baguhin yung puso ko. Pero kung hindi natin alam yung kalagayan ng puso natin, hindi rin tayo magpapasya na baguhin yung pag-iisip natin, yung puso natin. Tama po ba? Kaya nga ngayon, gaya ng binanggit ko po sa inyo kanina, suriin natin, ano ba yung kalagayan ng puso natin? Nasaan yung puso natin? Tama po? May nakita po ako sa Facebook na magandang analogy patungkol sa puso natin. Baka nabasa niyo po yun. Sabi, mayroong isang pumunta sa, sino po mahilig magkape dito? Mahilig magkape. Diba? Mga coffee shop. Tama po. Ngayon, umorder siya ng kape. Nakuha niya na, tinawag na siya, kinuha niya yung order niyang kape. Yung problema, may bibili din, nabangga siya, natapon ang kape. Ang tanong, bakit natapon yung kape? Bakit po? Bakit natapon yung kape? Ano po? Bakit natapon yung kape? Yung usual na sagot ay, dahil nabangga. Pero hindi. Bakit ba natapon yung kape? Kasi kape yung dala niya. Yung laman ng cup ay kape. Kaya natapon yung kape. Kung yung laman ng kape ay juice, ano matatapon? Kung yung laman ng cup ay tubig, ano matatapon? Ngayon, pag-isipan po natin, yung cup nito yung puso natin. Isipin po natin, brothers and sisters. Ano yung laman ng puso natin? Kapag may nangyayari, tama po ba? Bakit inaalala lagi natin ano yung kakainin, anong iinumin? Kasi ano laman ng puso natin? Ano yung laman ng puso natin? Patungkol lang sa pagkain. Patungkol sa inumin. Pero yung puso ba natin, yung laman ba ng puso natin, paano ko ma-evangelize ito? Paano ko maliligtas yung kaibigan ko? Paano ko maliligtas yung nanay ko? Tama po ba? Kung ito yung laman ng puso mo, ito yung palaging lalabas. Naintindihan niyo po ba? Kaya ngayon, kailangan natin i-check. Meron ba sa inyo nag-aalala? Paano ko ba malululahan kaya ang Diyos? Meron ba yung puso inyo nag-aalala? Nalulugod kaya yung Diyos? Natutuwa kaya yung Diyos? Tama po ba? Pero dahil yung puso natin, ito yun, sa totoo lang, yung Diyos ng mga taong naunang naligtas sa atin, gaya ni Pablo, gaya ni Pedro, gaya ng mga naunang naligtas sa atin, di ba nung nag-aral sila, libo-libo yung naliligtas? Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos. Tama ba? Yung Diyos ba nila? Yun din yung Diyos natin? Sigurado? Talaga? Tama. Tama po ba? Yung Diyos nila, yun din ang Diyos natin. Yung Diyos na nagligtas sila, yun din ang Diyos na nagligtas sa atin. Pero pag-isipan natin, bakit wala naliligtas? Kasama naman natin yung Diyos, nakasama nila. Tama po ba? Bakit? Kumikilos ang Diyos sa kanila noon. Pero bakit hindi kumikilos ang Diyos sa akin ngayon? Bakit?
Yung problema ay yung puso. Naintindihan po ba? Yung problema ay yung puso. Yung mga tao sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng pinagbabato sila, pero dahil yung laman ng puso nila, kailangan namin may bahagi ang katotohanan ito. Mamatay man kami o hindi. Pero sa panahon natin ngayon, marami yung mga naligtas yung puso nila. Gusto nilang ibahagi. Pero wala silang pagnanais. Tama po ba? Alam niyo po yung gusto. Alam ko, naibahagi ko po na po sa inyo noon, yung pagkakaiba ng wants sa desire. Tama po ba? Wants sa desire. Ano po yung wants? Gusto lang. Pero yung desire, nais. Kung yung puso lang natin ay gusto lang, kaya nga dahil sa sitwasyon, maaaring hindi. Tama ba? Dahil yung puso lang natin ay gusto lang, sa paglipas ng panahon nagbabago yan, nagiging hindi. Pero yung nais, sa ayaw at gusto, gagawin mo. Tama po ba? Kaya ngayon, yung puso natin, ano yung puso natin? Wants o desire? Tama po ba? Wants, natalikuran yung mundo, o nagde-desire tayo talikuran ng mundo. Wants, mabuhay para sa Panginoon, o desire, mabuhay para sa Panginoon. Kailangan natin i-check yung puso natin. Kasi kung gusto lang, ulitin ko po, lilipas yan. Tama po ba? Kung gusto mo lang, lilipas din yan. Pero yun, desire. Ano man ang mangyari, mabubuhay tayo para sa Panginoon. Tama po ba? Ano man ang mangyari, susunod ako sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, susunod ako sa Panginoon. Masama naman ang pakiramdam ko, susunod ako sa Panginoon. Hindi man tugma sa akin ang sitwasyon, susunod ako sa Panginoon. Pero kapag gusto lang, dahil sa mga bagay na iyon, hindi na sila makakasunod sa Panginoon. Hindi nila magawa yung gawain ng Panginoon. Tama po ba? Kaya nga, brothers and sisters, i-check natin yung puso natin. Hindi kaya? Gaya na ako ng asawa ni Lot, na yung puso ko ay nasa libutan, pero yung katawan, nasa loob ng church. Tama po ba? Kahit yung katawan natin, nasa loob ng church, pero yung puso natin malayo sa Diyos, ito yung dahilan bakit hindi kumikilos sa atin ang Diyos. Tama po ba? Yung katawan natin, naglilingkod sa Diyos. Pero yung puso natin, naglilingkod sa Diyos-Diyosan. Imposibleng mangyari yun. Tama ba? Gaya na sinasabi sa atin ng Biblia, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya nga ulitin ko, kailangan natin i-check yung puso natin. Tama po ba? Kung talaga bang yung Panginoon, yung nais ng puso ko na paglingkuran. Kung yung Panginoon lang ba, yung laman ng puso ko na nais mabuhay para sa Panginoon. Dahil kung hindi, ulitin ko po, bahalang araw, magiging gaya tayo din doon. Dahil sa sitwasyon, aalis tayo sa church. Tama po ba? Pero sana wag. Kaya nga ngayon pa lang, i-check natin ang puso natin. Malapit nang dumating yung Panginoon. Kaya nga gaya na sinabi ng Biblia, gaya na sinasabi sa Santiago, sa chapter 5, verse 8, maging matyaga kayo. Pataginin niyo ang inyong puso. Tama po ba? Ang Panginoon ay malapit na. Sinasabi ng Biblia, matatagin. Ibig sabihin, para maging matatag yung puso natin, kailangan natin makita kung matatag ba talaga. Saan matatag? Kung sa Panginoon nagtitiwala. Kung yung puso natin matatag, na nakakapit sa Panginoon, nakakapit sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, madali itong tutumba kung hindi matatag. Naintindihan po ba? Madaling panghinaan sa pananampalataya. May nangyaring ganito, madaling bumigay, madaling magreklamo. Tama ba? Bakit? Kasi yung puso nila hindi matatag sa Panginoon. Pero kung matatag yung puso nila sa Panginoon, ano man ang mangyari, ulitin ko po, magagawa nilang mabuhay para sa Panginoon. Si Lot, yung asawa ni Lot, nagamit ng Panginoon o hindi? Nagamit o hindi? Hindi sila nagamit. Tama po ba? Pero si Abraham, nagamit o hindi? Nagamit. Alin ang gusto natin doon? Maging gaya ni Lot? Maging asawa ni Lot? Sa nawa maging gaya tayo ng tao na nalulugod ang Panginoon sa atin. Si David, may patotoo siya. Tama po ba? Ano sabi doon? Pinili ng Diyos si David
na kinalulugdan ng puso ng Panginoon. Sana tayo rin magkaroon din tayo ng patotoo. Nalulugod sa atin yung Panginoon. Si David hindi siya perfecto. Tama ba? Hindi tayo nakagawa na gaya ng nagawa ni David. Tama ba? Si David, ano nagawa niya? Nangalun niya. Pumatay pa. Tayo, ano lang? Kung titingnan natin, mas maliit yung nagawa natin. Tama ba? Dahil dito, ano man, ito alam niyo po, mas delikado yung maliit kaysa sa malaki. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo mas delikado yung maliit sa malaki? Ano po yung nakakapatay? Lamok o leon? Ano po? Ano yung nakakapatay? Lamok o leon? Ha? Ano mas delikado? Lamok o leon? Sige po. Sa tingin ninyo, ano yung mas nakakapatay? Ano yung mas delikado? Lamok. Taas kamay. Leon. Ano po? Ano sa tingin ninyo? Leon? Mas delikado yung leon o yung lamok? Yes po, yung lamok. Yung leon nasa zoo. Nakakulong yun. Tama ba? Yung lamok nandyan lang kahit saan. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Yung leon nandun sa zoo. Nakakulong. Tama ba? Pero yung lamok nandyan lang yan, lumilipad. Same din sa atin. Hindi man tayo nakagawa, hindi man tayo gumagawa ng kasing laking kasalanan gaya ng leon. Pero yung nakakagawa tayo ng maliliit. Pero ito yung mas delikado yung maliliit na kasalanan. Intindihan niyo po ba? Yung maliliit na kasalanan. Bakit? Walang bagay na nagsimula sa malaki. Nagsimula sa maliit. Tama po ba? Gaya na sinasabi sa Biblia, sa awit ng mga awit, ihuli ninyo ako ng maliliit na asong gubat. Ihuli. Sabi ni Solomon, tama po ba? Ihuli ninyo ako ng maliliit, munting asong gubat. Bakit? Yung maliliit na ito, yung sumisira sa ubasan. Ano po yung ubasan? Yung church. Tama po ba? Yung namumulaklak na yung ubasan. Pero sinisira ng munting asong gubat. Ano yung munting asong gubat? Maliliit na kasalanan. Kaya protektahan natin yung puso natin, protektahan natin yung sarili natin, protektahan natin ang church. Dahil talagang kung tayo po protektahan natin ang church, malinis, kung gano'n, gagamitin tayo ng Diyos, marami ang maliligtas. Pero mismo yung sarili natin, kailangan nating i-check kung yung puso natin. Tama po ba? Gaya na sinasabi ng Biblia, yung maliit, kapag naging malaki, nagbubunga ng kamatayan. Tama ba? Ibig sabihin, hindi na tayo dadalhin ng Diyos sa impyerno. Pero magiging patay tayo sa harapan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng patay? Walang silbi. Ligtas tayo, pero hindi gagamitin. Naintindihan niyo po ba? Nakaka-attend tayo ng church, pero walang naliligtas sa pamamagitan natin. Nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pero walang naliligtas sa pamamagitan natin. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, kailangan nating suriin ang puso natin. Tama po ba? Malapit nang dumating ang Panginoon, brothers and sisters. Kaya anong kailangan natin gawin? Roma 13, verse 11 hanggang 14. 11 hanggang 14. Basahin po natin ang sabay. 3 to 1. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasan nito. Ito yung sinasabi sa atin ng Biblia, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi ng Biblia, gumising. Gumising. Oras na para gumising. Tama po ba? Ibig sabihin, matauhan. Oras na matauhan tayo. Bakit? Malapit na yung Panginoon.
Malalim na ang gabi. Ibig sabihin, pag malalim na ang gabi, ano na yung kasunod? Umaga na. Sinasabi sa atin ang ibig sabihin po, malapit na dumating ang Panginoon. Tama po ba? Napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Mananatili pa rin ba tayong tulog? Malapit na dumating yung Panginoon, yung puso pa rin ba natin nasa sanlibutan? Malapit na dumating yung Panginoon. Kaya kagaya ng sinabi ng Biblia, iwaksi na natin. Iwaksi. Pag sinabing iwaksi, ano po ibig sabihin? Ano po? Iwaksi. Ha? Ano po? Sayang. Sayang. Malaki na na-invest ko dito. Tama po ba? Alam niyo, dahil dyan, marami ang mapapahamak. Tama po ba? Yes, makukuha mo yung gusto mo. Pero yung problema, marami ang mapapahamak. Marami ang mamamatay. Kaya nga, anong kailangan natin gawin? Gumising. Ibig sabihin ng gumising, kailangan nating alamin ano yung mas higit na mabuti. Ano yung mas may pakinabang. Tama po ba? Isipin natin, sa totoo lang, nagbigay na sa atin ng Diyos ng matalino paraan kung paano dapat tayo mag-isip. Tama po ba? Hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas, hindi yung nasa ilalim ng lupa. Bakit? Lahat ng mga bagay na nasa lupa, ano po? Pansamantala lang. Lahat ng mga bagay na mayroon dito sa lupa na susunog. Lahat ng mga bagay na nandito sa lupa, ano po? Nananakaw, kinakalawang. Pero yung mga bagay na makalangit, ito yung walang hanggan. Kaya nga, iwaksin na natin, yung puso natin, huwag na natin ilagay sa mga bagay na ito, kundi sa mga bagay na makalangit. Ano yung makalangit? Yung may kinalaman sa Diyos, may kinalaman sa Ebanghelyo, may kinalaman sa salita ng Diyos, may kinalaman sa Christian life natin. Tama po ba? Lahat ng mga bagay na ito sinasabi ng Biblia, lahat ng ginawa natin ito susunod sa atin doon sa walang hanggan. Ngunit yung mga bagay na ginawa natin sa mundong ito, na walang kinalaman sa Diyos, iiwan sa mundong ito. Tama po ba? Kaya kailangan nating maging matalino. Kaya nga sabi sa atin ng Biblia, huwag nating paglaanan yung laman. Hubarin natin yung mga bagay na ito, iwaksi at isuot ang Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Ibig sabihin, pagtuunan natin ng pansin yung patungkol kay Jesucristo. Patungkol sa walang hanggan. Hindi sa mga bagay. Hindi sa mga bagay ng mundong ito. Gaya ng sinabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon, mayroong gaya ng asawa ni Lot. Paano kung tayo yun? Nakakahiya. Tayong lahat, pag dumating yung Panginoon, tatayo tayo sa harapan ng Diyos upang tumanggap ng kabayaran ayon sa ating ginawa. Ikalawang Korinto 5 verse 10. Tama po ba? Magbibigay sulit tayo sa lahat ng ginawa natin. Gamit yung katawan, maging mabuti o masama. Doon natin kailangan ilagay yung puso natin, yung pag-iisip natin. Paano kung tumayo na ako sa harap ng Panginoon? Ano kaya? Yung sasabihin sa akin ng Panginoon. Masasabi kaya sa akin ng Panginoon, yung gaya ng sa Mateo 25, mabuti, magaling, tapat na alipin. O kaya naman, tamad. Tama po ba? Masama na alipin. Tiyak marinig natin yung alinman doon pag humarap tayo sa Panginoon. Kaya nga, para huwag mangyari yun, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon. Tama ba? I-check natin yung puso natin, kung yung puso natin nasa Panginoon. Kaya nga, anong hiniling sa atin ng Panginoon? Kawikaan 23:26, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Tama ba? Huwag sa sanlibutan. Huwag sa mga bagay ng sanlibutan. Ibigay natin sa Panginoon yung puso natin. Dahil kung ganoon, yung puso natin magiging gaya ng puso ng Panginoon. Ano yun? Na nahahabag sa mga nawawalang kaluluwa. Tama po ba? Na iniibig yung mga brothers and sisters. Na yung puso natin matatag na nangahawakan sa pangako ng Panginoon. Tama po ba? At pinakahuli, hanggang 11:30 ba tayo? Hanggang 11:30 lang ba tayo? Tapusin na po. Okay lang? Tingnan po natin. Unang Pedro, chapter 4.
Unang Pedro chapter 4, verse 7 hanggang 8. 7 hanggang 8. Basahin po natin ang sabay. 3 to 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng malingas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Gaya na sinabi, lalo na sa panahon natin ngayon, na nabubuhay sa kung saan haharap tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Maaring bukas, sa makalawa, susunod na taon, maaaring dumating na yung Panginoon. Kaya nga, ano sabi sa atin ng Biblia? Magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa panalangin natin. Ito rin yung dahilan kung bakit nananalangin tayo sa Panginoon. Bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin ko? May problema sa panalangin natin. Kailangan natin i-check yung puso natin. Bakit hindi nakikinig yung Panginoon? Tama po ba? Sa panalangin natin. Bakit? Baka hindi matino. Gaya na sinasabi ng, ang ibig sabihin ng matino, magpakatino. Bakit sinabi ng Biblia na magpakatino? Bakit po? Bakit sinabi ng Biblia na magpakatino? Kasi wala sa katinuan. Tama po ba? Kasi wala sa katinuan. Ibig sabihin, wala sa dapat na, ano dapat siya? Tama po ba? Kundi, bakit sinabi ng Biblia, magpakatino? Magpigil sa sarili. Kasi nga, nabubuhay sila na gaya ng mga taong hindi ligtas. Tama po ba? Yung puso nila nandun sa sanlibutan. Yung alalahanin nila, baka sanlibutan alalahanin. Hindi alalahanin paano maligtas yung mga mahal nila sa buhay. Hindi alalahanin paano ko ba maayos yung buhay ng Kristiyano ko. Paano ba makapagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Tama po ba? Kundi yung kanilang puso, yung kanilang pag-iisip, nasa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi ito matino. Tama po ba? Paano lumago yung kayamanan, paano makakuha ng trabaho sa mga estudyante, paano lang makapag-aral ng maayos. Ito lang yung mga iniisip nila. Walang kinalaman sa Diyos. Yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, wala ito sa katinuan. Tama po ba? Kaya nga, sana pag-isipan natin ng maigi. Malapit na yung Panginoon. Malapit na yung wakas. Hindi pa ba tayo magpapakatino? Kailan lang tayo magpapakatino? Ibig sabihin, kailan ba tayo mabubuhay ng maayos na buhay Kristiyano? Kailan ba ako susunod ng tapat sa Panginoon? Saka na lang, pag dumating na yung Panginoon, imposible na yun. Tama po ba? Saka na lang susunod kapag maayos na lahat, imposible rin mangyari yun. Tama po ba? Yung tunay na pagsunod sa Panginoon, maayos man ang sitwasyon, may problema man sa wala, susunod sa Panginoon. Tama po ba? Hindi yung makakasunod sa Panginoon kapag ayos na lahat. Imposible po yun. Tama po ba? Saka na lang ako gagawa ng gawain ng Panginoon kapag wala ng problema. Imposible rin mangyari yun. Kasi sana kung pwede yun, yung mga buhay na mga naunang naligtas sa atin, sana ganun. Tama po ba? Pero hindi. Naintindihan po ba natin? Yung buhay natin, kailangan nating i-align sa Panginoon. Yan yung magiging matino. Kung ganon, maghingi yung panalangin natin, papakinggan ng Panginoon. Tama po ba? At higit sa lahat, sabi ng Biblia, bukod dito na dapat natin gawin, ano sabi po? Higit sa lahat, magkaroon ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Kaya kanina pa ulit-ulit na sinasabi ko po sa inyo, tinatanong ko kayo, mahal niyo po ba yung brothers and sisters? Bakit yung nahina na? Ano mo? Kasi unti-unti nakikita na natin yung puso natin. Tama po ba? Yes, sinasabi natin mahal natin yung brothers and sisters. Pero malayo pala yung pagmamahal. Tama ba? Alam niyo po, para magawa nating ibigin yung brothers and sisters ng tunay na pag-ibig, kailangan muna natin, kasi bakit hindi natin magawang ibigin yung mga brothers and sisters gaya ng pag-ibig ni Kristo? Kasi yung pag-ibig natin, nakuha na natin yung pag-ibig ni Kristo. Tama po ba? Ang problema, nagkaroon ng butas. Kaya na-drain. Tama po ba? Na-drain. Kaya dahil dito, hindi natin magawang ibigin yung brothers and sisters gaya ng pag-ibig ni Kristo. Kaya ano kailangan natin gawin? Punuan ulit natin. Diba? Ito yung sinabi ni Jesus. Iniwan ang unang pag-ibig. Tama ba? Kaya anong kailangan? Balikan mo ang unang pag-ibig. Kung ganoon, magagawa mo ulit gawin yung dati mong ginagawa. Ibigin ang brothers and sisters, ibigin ang kanyang salita,
Ibigin ng church, ibigin ng gawain ng Diyos, ibigin ng pag-evangelize. Tama po ba? Pero kapag nagkaroon ng butas, maliit man yan, habang tumatagal, lumalaki. At kapag lumaki, magiging gaya tayo paunti-unti ni Lot. At hanggang sa uli, magiging gaya ng asawa ni Lot. Kaya sana bago dumating yung Panginoon, kailangan nating bumalik sa Panginoon. Yung puso natin ibigay sa Panginoon. Malapit na yung pagdating ng Panginoon. Kaya gaya ng sinabi sa atin ng Biblia, natapos na po tayo. Panghuli, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. Idamay na po natin yung verse 14. 14 hanggang 18. Basahin po natin ang sabay. 3 to 1. Sapagat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Para magawa nating mapuno ng Espiritu, kailangan natin mapuno ng salita ng Diyos. Di ba? Yung mga taong uminom ng alak para malasing sila, kailangan nila na anong kailangan nilang inumin? Anong kailangan pumuno sa kanila para malasing sila? Alak. Tama ba? Hindi sila malalasing kung hindi sila inom ng alak. Gayon din naman. Para mapuno tayo ng Espiritu Santo, kailangan nating uminom ng salita ng Diyos. Tama po ba? Dahil kung ganito, ano mangyayari po sa atin? Magiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Samantalahin natin yung pagkakataon. Tama ba? Anyway, maaaring maging sa oras na ito, maaaring dumating yung Panginoon. Pero ipagpasalamat natin, hindi pa dumarating yung Panginoon. Bakit? Ayaw niya na matagpuan niya tayo sa ganitong sitwasyon natin. Tama po ba? Hindi ko alam kung ano yung puso ninyo, pero tiyak alam ng Diyos. Tama po ba? Hindi man alam ng bawat sa atin yung ginagawa natin, pero alam ng Diyos. At lalong alam ng Diyos, hindi natin nagawang mabuhay para sa Diyos kahapon. Tama po ba? Alam ng Diyos na hindi tayo nabuhay ng tapat sa Kanya kahapon. Alam ng Diyos na yung puso natin malayo sa Kanya kahapon. Kaya binigyan niya tayo ng ngayon. Para saan? Para ibigay sa Kanya yung puso natin. Dahil ayaw niya na dumating siya, na marap na niya tayo na gaya ni Lot o kaya na gaya ng asawa ni Lot. Kaya gaya ng sinabi sa atin ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Tama po ba? Naintindihan po, brothers and sisters? Kaya sana, mahalin natin yung mga brothers and sisters. Dahil kapag minahal natin yung brothers and sisters, magagawa rin natin mahalin yung mga taong hindi ligtas. At kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa, makikita ng mga taong hindi ligtas kahit hindi tayo magsalita, makikita nila, malalaman nila na tunay na mga alagad tayo ni Jesus. Pero para magawa natin ibigin ng isa't isa, i-check natin yung puso natin. Tama po ba, brothers and sisters? Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Dakila, banal at mahabagin namin Amang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, una sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob po sa amin. Salamat din po, Ama, sa iyong salita na pagbulayan namin sa oras na ito. Nawa, tulungan niyo po kami na masiyasat ang aming puso. Kung sino man sa amin na may puso na gaya ni Lot, may puso na gaya ng asawa ni Lot, pakiusap, tulungan niyo po kami, Ama, na makapanumbalik sa iyo, na ibigay namin ang aming puso sa iyo, upang magawa po namin mamuhay at sumunod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Ama, na ang Santa Rosa Church, pagpalain niyo po sila ng pagpapalang espiritual, ang kaligtasan ng maraming nawawalang kaluluwa. Panginoon, mayroon pong plano ang Santa Rosa Church na lumipat sa ibang lugar. Pakiusap, pagpalain mo po ang planong ito at gamitin sila sa panibagong lugar na iyon para po sa pagliligtas ng maraming nawawalang kaluluwa.
Ipagkaloob mo rin po yung biyayang kinakailangan po ng bawat kapatiran dito po sa Santa Rosa Church, pagpapalang pisikal at higit sa lahat, espiritual. At nawa, kaming lahat na narito ay tulungan niyo po kami na mabuhay ayon lamang po sa iyong kalooban. Dalangin ko rin po, Ama, sa Evangelist Gian at ang kanyang pamilya. Patuloy mo po nawa silang pagpalain at gamitin para po sa iyong iglesia dito sa Santa Rosa. At higit sa lahat, lahat ng mga brothers and sisters dito, Panginoon, kahabagan mo po sila. Kawaan mo po ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa po ligtas at tulungan na maligtas sila bago dumating ang aming Panginoon. Naalaman namin naman ng iyong ikalawang pagdating ay napakalapit na. Nawa, tulungan niyo po kaming maging handa. Tulungan niyo po kami na ituon ang aming puso sa iyong pagdating at ituon sa gantimpala na ipinangako mo na ibibigay mo po sa amin sa iyong pagdating. Nawa, sa iyong pagdating ay walang sino man sa amin ang mapahiya, kundi kaming lahat ay tumanggap ng papuri at kaluwalhatian at gantimpala mula sa iyong Panginoon. Muli, Ama, pinasalamatan ka namin. Binabalik po namin lahat ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa iyong napakadakilang pangalan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.